Ang ating pag-aaral ngayong pasimula na ikalawang linggo ay patungkol sa isang iglesia na binigyan ng pag-asa ng Diyos para kaniyang alisin sa sanlibutan na ito at dalhin doon sa langit na bayan, makasama ng ating pumahal na Panginoon. Sa Biblia, maraming mga bagay ang ginamit ng Panginoon para mapatungkulan ang isang bagay o ang isang sitwasyon para makitang malinaw ng mga mambabasa at ng nakikinig ang nais iparating na mensahe ng Diyos para sa lahat. Gumamit siya ng mga tupa, gumamit siya ng mga kambing, gumamit siya ng mga kalapati, gumamit siya ng mga kabayo, gumamit siya ng iba't ibang mga bagay at mga hayop para lamang maipakita ng Diyos ang kanyang mensahe na malinaw para sa lahat ng mga mambabasa at nakikinig sa kanyang banal na salita. Ngayong gabi ating pag-aaralan ang merong pamagat na pag-asang handog ng tunay na iglesia. Ano nga bang pag-asang handog ng tunay na iglesia? Alin nga ba yung tunay at alin yung huwad? Alin ba yung iglesia ang ililigtas ng Diyos at alin ang iglesia na mananatili sa lupang ito na kung saan ito'y dinaya, nilinlang ng kaaway ng Diyos para hindi makasama doon sa langit na bayan na inihanda ng ating mahal na Panginoon. Katulad na sinabi ko sa inyo mga kapatid, merong mga bagay na ginamit ng Diyos para maunawaan natin ang kanyang mensahe. May mga bagay siyang ginamit para ang kaniyang mensahe sa atin ay ating makitang malinaw. Atin tunghayan ang nakatala sa aklat ng 1 chapter 10, verses 14 hanggang 16. Ito yung mga text na ating pag-aaralan ngayong gabi. Sa aklat ng John chapter 10, verses 14 hanggang 16. Ating basahin. Ang sabi ng 14, ako ang mabuting pastol. So gumamit siya ng katagang pastol. Okay? Tandaan natin kung ano ang nais ipahiwatig ng Diyos, bakit gumamit siya ng ganitong mga tao at mga hayop at mga bagay, ano ang nais niyang iparating sa atin ngayong gabi. Ang sabi diyan, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang aking mga tupa at kilala ko ng aking mga tupa. Nandiyan ang paglalarawan ng ating Panginoon. Paglalarawan sa isang Biblia para maunawaan nating lubos. Ang gawain ng mga tao noong panahon ng ating mahal na Panginoon ay pagpapastol. Ang kanilang pinapastol ay ang mga tupa at mga kambing. Kaya nga, narito ang isang mensahe ng Diyos na higit nating maunawaan kasi sinimplihan ng Diyos. Mga bagay na ginagawa nila noon na ating maunawaan ngayon. Ang sabi diyan, pinatungkulan ng Panginoon ang kanyang sarili sa isang mabuting pastol. Pinatungkulan niya ang mga tao patungkol sa mga tupa. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang aking mga tupa, at kilala ako ng aking mga tupa. Kung ating bibigyang kahulugan ngayon sa ating kapanahunan, ako ang mabuting Diyos, kilala ko ng aking mga anak, at kilala nila ang aking tinig. So yun ang nais iparating ng Diyos. Narito ako ang Panginoon. Kilala ko ang aking mga anak at kilala din ako ng aking mga anak. Ito ang mensahe ng Diyos ngayong gabi. Ano ba sabi sa talata? Kung papaanong nakikilala ako ng Ama, ay ganoon din naman nakikilala ko ang Ama. Inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Inialay ko ang aking buhay para sa inyo at para sa akin. Inialay ko ang aking buhay para sa lahat ng mga tao. Ganon ang pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, mga kabataan. Buhay ang inalay ng Diyos para lamang maipadama at maipakita niya ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ng talata, ako ang Panginoon. Kilala ko ang aking mga anak at nakikilala nila ako. Ibinigay ko ang aking buhay para sa kanila, para sila'y magkaroon ng pag-asa.
Ito ang malinaw na mensahe ng Diyos para sa inyo at para sa akin, para ating makita ang kabutihan ng Panginoon. At ang huling talata, ang sabi ng verse 16, mayroon akong ibang mga tupa, mayroon akong ibang mga anak na wala sa kawang ito. Ang kawan ay niyahalin tulad ng Diyos sa isang iglesia o sa isang samahan. Dinadala ng pastol ang mga tupa sa malaking kawan. Dinadala ng Diyos ang kanyang mga anak sa isang tahanang inihanda niya doon sa langit. Kaya napakabuti ng Panginoon. Naunawaan nating mabuti kung ano ang mensahe ng Diyos na nais iparating sa atin. Kaya nga sabi ng huling talata, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kawang ito, sila rin ay dapat kong dalhin at diringgin nila ang aking tinig at magkakaroon ng isang kawan at ng isang pastol. Ito ang napakagandang mensahe ng Diyos. Magkakaroon lamang ng isang kawan at magkakaroon lamang ng isang pastol. Magkakaroon lamang ng isang iglesia at magkakaroon lamang ng isang tagapagligtas. Magkakaroon lamang ng isang tahanan at magkakaroon lamang ng isang pag-asa para sa lahat upang tahanan ang inihanda ng Diyos. Kaya dapat malaman natin kung anong tahanan yon. Dapat malaman natin kung anong kawan. Dapat malaman natin kung paano tayo tinatawag ng mabuting pastol para ating maunawaan at makilala ang kanyang tinig. Kaya nga sabi ng talata, meron siyang ibang mga anak, meron siyang ibang mga tupa, meron siyang ibang mga anak na naligaw na tinatawagan niya para kanyang isama sa malaking kawan at magkakaroon lamang ng isang kawan at isang pastol. Kaya nga kapatid, kung hindi tayo makasama sa isang malaking kawan ng Diyos, hindi natin matatanggap ang pag-asang iniaalay ng Diyos para sa ating lahat. Ngayon ang tanong, ano ang magiging bunga kung diringgin ang tinig ng Diyos? Ano ang magiging bunga kung diringgin natin ang isang tinig ng pastol o ang tinig ng Panginoon kapag siya tumatawag? Kapag dininig natin ang kanyang tinig, ano magiging bunga nito para sa atin? Okay, isa-isay natin. Ang sabi diyan, kung diringgin natin ang tinig ng Diyos, magbubunga ng mabuting gawa ang ating mga buhay. Walang ibang tinig na magbibigay sa atin ng iba yung mabuting bagay, kundi ang tinig lamang ng Panginoon. Walang ibang tinig na magbibigay pag-asa, kundi ang tinig lamang ng Panginoon. Kaya pala, tumatawag ang Diyos sa mga tupa na wala pa doon sa kawan. Na kapag narinig nila ang tinig ng Diyos at nakilala nila ang Panginoon, anong gagawin ng tupa? Siya'y babalik sa isang malaking kawan. Kaya ang Diyos ay tumatawag sa lahat ng mga tao na naandun sa ibang kawan, na hindi yun ang kawan ng Diyos. Kung tayo'y dirinig at diringgin ang tinig ng ating mahal na Panginoon na siyang pastol na tumatawag sa atin, magbubunga ng mabuting buhay sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang sabi ng talata, chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay magbubunga ng sagana, sapagat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Ito ang sikreto para yung mabuting gawa, buhay na may kabanalan, lumabas at makita sa ating buhay. Ang kailangan ay manatili tayo sa ating Panginoon. Pag tinawag tayo ng Panginoon, nakilala natin ang kanyang tinig, at tayo ay tumugon sa kanyang panawagan, makakasama natin ang Diyos. Ang gusto ng Panginoon, manatili tayo doon sa kawan na yon. Pag nanatili tayo doon sa kawan na yon, magbubunga ng mabuting buhay ang ating pong pang-araw-araw na pamamalagi dito sa mundo. Pero kung hiwalay tayo sa Kanya, kailanman ay wala tayong magagawang mabuti. Sabagat ang lahat ng ginagawa nating mabuti sa harapan ng Diyos na hiwalay sa Kanya, ang sabi ng Biblia, ito'y maruming basahan lamang. Kahit na anong buting gawa natin, kung hiwalay tayo kay Kristo, ito'y maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Subalit, kung tayo'y kasama ng Diyos, ang mga mabubuting bagay ay magagawa natin
sapagat ang kapangyarihan ng Panginoon ay sapat para mamuhay tayong may kabanalan. Pangalawa, ano ang magiging bunga kapag dininig natin ng Diyos? Ang sabi diyan, maiingatan tayong mabuti habang tayo'y naririto pa sa sanlibutan. Ibig sabihin, maiingatan tayo ng Diyos habang tayo narito sa sanlibutan at di pa siya dumarating. Ano ang sabi ng talata? John chapter 17, verse 11. Ngayon ay wala na ako sa sanlibutan. Wala na yung mabuting pastol. Ang sabi ng Hebrew, siya ang ating pinakapunong saserdote na namamagitan sa Ama at sa atin. Sa tuwing tayo nagkakasala, ang Diyos ang namamagitan sa Ama. Siya ang ating high priest na nandoon sa kabanal-banalang dako kasama ang Ama. Na kapag tinanggap natin ang Panginoon, nakikita tayo ng Ama. Nakikita ng Ama ang ating puso at ang nakalagak sa ating puso, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, siya ang ating tagapamagitan sa langit. Kaya sabi niya, wala na ako dito sa lupa. Ang sabi ng Panginoon, ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, ngunit sila'y nasa sanlibutan pa. Wala na ang Panginoon, sumalit nandito pa tayo. Ang tangi lamang natin pag-asa, ang Panginoon. At kung tayo ay dirinig ng kanyang tinig, makakasama natin siya, magbubunga ito ng pag-iingat sa atin habang tayo ay nandito sa lupa. Kaya sabi ng talata, ako ay patungo sa iyo, banal na Ama. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin. Ingatan mo sila upang sila ay maging isa kung papaanong tayo ay isa. Ito ang pamanhik ng ating mahal na Panginoon sa Ama. Nang sabi niya, ibinigay mo sila sa akin. Akin silang idinadalangin patuloy sa iyo, habang sila'y nasa sanlibutan, ingatan mo sila. Upang kung paano tayo naging isa, ganun din na may kaisa natin sila, pag ako'y bumalik sa sanlibutan na ito, makakasama natin sila saan? Sa tahanang inihanda ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang kailangan lamang natin gawin, manatili tayo sa ating Panginoon. Pangatlo, ano magiging bunga kung diringgin natin ang tinig ng Diyos? Makakarating at makakauwi tayo sa kinaroroonan ng Ama. Kailanman na hindi tayo makakaparoon sa Ama kung hiwalay tayo kay Kristo. Kailanman hindi natin malalaman ang tamang daan kung hindi natin tinanggap si Kristo. Kung kilala lang natin si Kristo at hindi tayo sumusunod at dumidinig sa kanyang tinig, maliligaw din tayo, kapatid. Kaya nga ang pananampalataya ay merong kaakibat na gawa, merong kaakibat na pagsunod, hindi lamang sapat yung manampalataya, hindi lamang sapat yung maniwala. Ang kailangan nun ay merong gawa sa pamagitan ng pagsunod natin sa Kanya at pagpapasakop sa ating Panginoon. Maraming mga tao ngayon kilalang Panginoon, pero ang problema ayaw nilang sundin. Ang nasusunod ay ang ating sarili. Pag sinabi ng Panginoon, huwag kang magnanakaw. Pero pilit pa rin natin ginagawa. Bakit? Sapagkat gusto natin na masunod ang ating sarili, hindi ang Diyos. Kaya kung nananatili tayo sa Panginoon, magbubunga ito ng mabuting bunga, at ang magiging bunga nito, makakarating at makakauwi tayo sa kinaroroonan ng Ama. Ano ang sabi ng 14:6 na dyan? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Maging ang iglesia, hindi tayo dadalhin sa Ama. Maging ang reliyon, hindi tayo dadalhin sa Ama. Ang magdadala lamang sa atin, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon, na siyang nagbuwis ng buhay, na siyang tumubos sa atin para lamang tayo maligtas. Ang kailangan lamang natin ay tanggapin siya at manatili tayo sa Kanya. Kaya nga meron siyang isang malaking kawan sa sanlibutan na ito na Kanyang ililigtas sa Kanyang pagparito. Pero kung ang lahat ng kawan ay nagkiklaim na sila ang tunay kasamang Panginoon, mali ang Biblia. Hindi tama ang Biblia. Kasi ang sabi ng Biblia, meron lamang isang kawan at merong isang pastol na dadalhin doon sa langit. Kumustahin natin ang ating sarili. Kumustahin natin ang ating buhay. Meron kayang isang malaking pag-asa para sa aking kinatatayuan ngayon. Ang pag-asang inialok kaya ng Diyos para bukas,
ay mapapasa akin. Ang pag-asang inialok ng Diyos para sa lahat, tiyak ba kaya ako? Sa sitwasyon ko ngayon, sa kinakaaniban ko ngayon, sa buhay ko ngayon, sa aking pananampalataya ngayon, tatanggapin ko kaya ang pag-asa o malayo ako sa Panginoon? Kaya nga atin tutunghayin ngayong gabi, bakit napakaraming mga sekta ng relihiyon. Ang tinutukoy kanina ng Panginoon ay ang isang iglesia o ang isang relihiyon na ililigtas ng Diyos kapag kasi dumating. Subalit ang tanong, bakit napakarami? Bakit napakarami? Alin ang ililigtas ng Diyos? Buong mundo, marami kang makikitang iglesia. Buong sanlibutan, makikita mo na napakaraming iglesia. Ang tinuturo nila ay langit. Walang ibang tinuturo kundi langit. Kung silang lahat nga ay nagtuturo ng langit, nasan kaya yung isang kawan na sinasabi ng Diyos? Kaya nga't malilito tayo. Sinasabi nila, ako ang tunay. Ang kinakaaniban natin, sabihin natin, ito'y tunay. Titindigan natin yan ay tunay. Pero kung ating titignan at pag-aaralan, malilito tayo. Kaya nga ating bubuksan ang Biblia, kung alin yung tunay na sinasabi ng Diyos. Bubuksan natin ang Biblia, kung alin ang sinasabi ng Diyos na isang malaking kawan na kanyang ililigtas kapag siya ay dumating. Okay. Ating pag-aaralan ang isang kasaysayan ng iglesia. Pag sinabing iglesia, ito'y samahan ng mga mananampalataya. Pag sinabing iglesia, ito'y mga uri ng tao, reliyosong tao, na nasa isang samahan. Kaya nga, kung may kinakaniban tayong iglesia, isang samahan ng mga mananampalataya. Kaya nga, napakaraming samahan ng mga mananampalataya. Nagsasabing sila'y tunay, nagsasabing nasa kanilang kaligtasan. Kaya nga ating pag-aaralan ang kasaysayan ng iglesia na ipinahayag ng Biblia. Madali lang ito. Ito ipinahayag mismo ng Biblia. Ang sabi ng Amos chapter 3 verse 7, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kaniyang lihim sa kaniyang malingkod na mga propeta. Walang ibang gagawin ng Diyos kundi kanyang ihahayag, sasabihin kung ano yung mga bagay na lihim para malaman natin. Pero hindi sasabihin ng Diyos yan individually. Sasabihin ng Diyos, ipapahayag ng Diyos sa kanyang mga lingkod na mga propeta, sa kanyang mga lingkod na mga alagad, sa kanyang mga lingkod na nauna na sa atin, na nangamatay na. Pero, nailathala, naisulat upang ating mapag-aralan at ating marinig kung ano ang inihayag ng Diyos ng mga bagay na lihim para ating maunawaan ang mga bagay na mangyayari sa kinabukasan at kung ating paniwalaan sampalatayanan, tatanggapin natin ang pag-asang inialok ng Diyos. Kaya nga, inihayag ng ating Panginoon. Narito ang isang pahayag ni Kristo Jesus. Kanino inihayag? Kay John na kanyang alagad. Ipinakita ng Diyos ang kasaysayan ng iglesia mula sa panahon na narito ang Panginoon hanggang sa panahong darating siya. Kung aling iglesia at kung anong mangyayari sa iglesia at kung paano magtatagumpay ang iglesia. Ibig sabihin, kung paano haharapin ng mga mananampalataya ang bukas at kung anong mga pagsubok ang kanilang dadaanin para lamang sila'y magtagumpay at kapag sila'y nagtagumpay, mamanahin nila ang buhay na inilaan ng Diyos. Kaya ating susundan kung ano ang kasaysayan ng iglesia mula ng panahon na nabuhay ang ating mahal na Panginoon. Saan natin makikita? Makikita natin ito sa aklat ng Apokalipsis. Sabagat sa Apokalipsis ay inilahad, ipinahayag ng Diyos ang mga bagay na mangyayari at mangyayari pa sa mga susunod na panahon para ang mga anak niya ay makapaghanda sa malaking krisis na kanilang kakaharapin. Marami nagsasabi, napakahirap basahin ng Apokalipsis. Marami nagsasabing, nahihiwagan kami sa Apokalipsis. Hindi namin maunawaan. Pero kung ating ihilingin ang patnubay ng banal na Espiritu, mauunawaan natin ang Apokalipsis sapagkat ang Apokalipsis ay pagpapahayag ng mga bagay na mangyayari sa inaharap.
Apocalypse chapter 6 verse 7. Ito yung kasaysayan ng iglesia mula nung panahon ng ating Panginoon hanggang sa kanyang pagparito. Verse 1 ang sabi diyan, at nakita ko ng buksan ng kordero. Sino yung kordero? Ang ating Panginoon, ang isa sa 7 tatak. Ito'y merong kinalaman sa 7 seals na nandoon sa Apocalypse chapter 6. Ano-ano ang nilalaman ng mga selyong ito? Kaya nga, bubuksan muna natin ang isa. Sa mga susunod na pag-aaral, ating bubuksan pa ang iba kung ano ang nilalaman noon, anong mensahe niya para sa atin, ano ang nais iparating ng Diyos para sa mga nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos. Binuksan ang isang tatak, ano ang laman ng tatak na ito? Oh, mga kapatid, ito pala yung kinabukasan ng Kristyanismo ay ipinahayag. Ang kinabukasan ng Kristyanismo, ang kinabukasan ng iglesia, ang kinabukasan ng mga mananampalataya. Kaya napakasimple. Ipinakita ng Diyos, ipinahayag ng Diyos ang mga bagay na mangyayari sa mga mananampalataya. Kung kasama natin ang Panginoon, wala tayong dapat ikatakot. Kung diringgin natin ang tinig ng Diyos, hindi tayo dapat mangamba. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang mag-iingat sa atin, ang sabi ng Biblia. Gumamit siya ng mga bagay o mga hayop na ito'y mga kabayo. Ito'y merong sinisimbuluhan. Okay? Isa-isay natin. Apocalypse chapter 6, 1 and 2. Unang kabayo. At nakita ko ng buksan ng kordero ang isang 7 tatak. At narito ang isang kabayong maputi. Kabayong maputi. At yung nakasakay dito ay may isang busog. At binigyan siya ng isang putong at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Symbolically, ang ibig sabihin ng puti ay dalisay. Puro, walang mansa. Kaya nga, ang iglesia nung panahon ng Panginoong Hesus ay puro at dalisay. Ang itinuturo ng iglesia ay pawang katotohanan, walang kasinungalingan, walang inililihim, walang itinatago. Ito ang iglesia ng panahon ng ating mahal na Panginoon. Dapat ang iglesia ito ang siyang manatili at mapasama tayo. At pag napasama tayo sa iglesyang itong dalisay, ang pag-asang hatid para bukas ay mapapa sa atin. Ano sinasabi diyan sa iglesia na yan? Isang mananakop na pananampalataya. Ibig sabihin, isang pananampalatayang nagtatagumpay. Hindi yan nadadapa. Hindi yan nawawala, kundi patuloy na nagtatagumpay. Ang sabi ng Apokalipsis ay nagbigay ng isang larawan ng mananakop na iglesia ni Jesus. Puti ay kumakatawan sa dalisay na pananampalataya. Kaya nga, ang pinakalundo ng pagsunod ng mga mananampalataya noon ay ang pagsunod sa Diyos. Dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ang iglesia nung unang panahon, itinatag ng Diyos. Ang pinakalundo ng kanilang pagsunod, ang sinusunod nila ay ang ating Panginoong Diyos, wala nang iba. Wala silang ibang sinusunod, kundi ang Diyos at Diyos lamang. Yun ang dalisay na iglesia, puro na itinatag ng ating mahal na Panginoon. Tandaan ninyo, ito yung dalisay at purong iglesyang itinatag ng Diyos na kanyang dadalhin sa langit. Okay? Sana'y mapabilang tayo doon. Susunod, at may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula. Ano raw kabayo? Mapula. Ano sa English? Red horse. To, kilala to, no? Okay. At ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis ng kapayapaan sa lupa. Pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang mangagpatayan sa isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Isang puro, malinis, dalisay na iglesia, tahimik, payapa, nandun ang pag-ibig, sumusunod sa Diyos. Hindi nagtagal, merong pananampalatayang bumangon na namantsahan ng dugo. Anong ibig niyang sabihin? Isang pananampalatayang namantsahan ng dugo. Nung panahon ng ating mahal na Panginoong Hesus ay umakyat sa langit. Naiwan ng mga alagad
Kasaysayan ito ng panahon ng Dark Ages. Panahon ito na nawala ang mga mananampalataya. Bakit nawala? Kasi sila'y pinag-uusig. Sila'y pinagpapatay. Lahat ng sumusunod kay Kristo, lahat ng tagasunod kay Kristo, lahat ng sumusunod sa Diyos, in-excommunicate, kanila itong hinuli at pinagpapatay. Ang iba sa kanila ay tinalupan ng buhay. Ang iba sa kanila ay pinakain sa leon. Ang iba sa kanila ay pinakain sa mga mababangis na hayop. Ang mga iba ay sinunog. Habang sinusunog sila ayon sa kasaysayan, umaawit silang papuri sa Panginoon. Sapagkat alam nila, ang pag-asang nag-aantay sa kanila, ang pag-asang ito sa mapalad na pagparito ng Panginoon, mamatay man ang kanilang kaluluwa. Pagdating ng Panginoon, muli silang bubuhayin katulad ng ating pinag-aralan. Sila'y dadalhin doon sa langit. Buhay man ang kapalit, hindi naging hadlang yon para sa kanilang pananampalataya. Bakit? Kilala nila ang boses at tinig ng tumawag sa kanila. Kaya nga, hindi man sila nagtagumpay sa mundong ito, inabot man ang kamatayan, pagparito ng Panginoon, gigisingin sila para bigyan ng panibagong buhay. Kaya nga, namantsahan ng dugo ang pananampalatayang ito. Ito'y nangyari nung kasaysayang AD 100 hanggang 323 AD. Matagal na panahon na nagkaroon ng mga pag-uusig sa mga Kristiyano. Ang kasaysayang ito'y mauulit sa mga tapat na anak ng Diyos pagdating ng panahon. Pero kung kilala natin ang tinig ng Diyos, kagaya tayo ng mga mananampalataya, binalatan man ng buhay, hindi natin binitawan ang ating pananampalataya. Kaya ang sabi diyan, isang pananampalatayang namantsahan ng dugo. Apocalypse chapter 6, 5 and 6. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim. Pangatlong kabayo na ito. Kanina ay mapula, ngayon naman ay maitim. At iyong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kaniyang kamay. Isang pananampalatayang na kompromiso. Sundan ninyo ang kasaysayan. Itinayo ng Panginoong Yesus ang iglesia na dalisay, puro, walang mali at walang hanumang halong mga maling turo. Subalit, nung mawalang Panginoon, inusig ang lahat ng Kristiyano. Pinagpapatay, nawala ang mga Kristiyano. Ang naghari noon ang iglesia. Ang naghari noon ay ang mga pamamalakat ng iglesia. Ang naghari noon ay ang mga tao na namamahala sa mga iglesia. Kaya nga, ang kasunod ng pangyayari, ang sabi dyan ay naikompromiso ang pananampalatayang puro at dalisay. Paano naikompromiso? Ano naipasok ng mga turo? Ano mga bagay na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nating sinusunod? Bakit? Sapagkat nailigaw tayo ng isang katotohanan. Sino nanligaw? O ang kaaway ng Diyos. Mula pa sa pasimula, siya na ang ama ng kasinungalingan. Kaya nga, ang lahat ng kasinungalingan ipinasok sa loob ng iglesia. Nakagisnan natin, pero sinusunod pa rin natin. Hindi natin kilala ang tinig ng tumatawag sa atin. Dapat malaman natin ang tinig ng tumatawag sa atin para hindi natin may kompromiso ang ating pananampalataya. Bakit? Buhay ang nakataya. Buhay ang nakasalalay. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan na inilalaan ng Diyos. Bakit tayo nandito? Bakit tayo nagsasakripisyo? Bakit tayo nangangaral? Bakit tayo naglilingkod? Dahil sa Panginoon. Hindi dahil gusto nating sumikat, kundi alang-alang sa Panginoon. Para sa mga anak niya na wala pa sa kawan, tinatawagan ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita na inyong naririnig. Sa pamamagitan ng mga mensahe na ipinararating namin, ito ang tinig ng Diyos na tumatawag sa bawat isa. Ang mga anak niya, ang mga tupa na wala pa doon sa kanyang malaking kawan, tinatawagan ng Diyos. Baka hindi natin namamalayan, ang ating pananampalataya ay naikompromiso natin. Tunghayan natin ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi ng Daniel 8:12, at kanilang iniwaksi ang katotohanan. Ibig sabihin, inalis ang katotohanan. Itinago ang katotohanan. Sino yung nagtago? Sino yung nagalis? Ayon sa propesiya sa aklat ng Daniel.
at kanilang iniwaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. Lahat ng mga bagay na nais nila, yun ang kanilang ipinatupad. Yun ang kanilang ipinasunod. Bakit? Wala na yung mga tapat na followers ni Jesus sapagkat kanilang pinagpapatay, pinagbuhuli. Ang lahat ng masumpungan na sumusunod kay Jesus, pinatay. Kaya nga, ang mga bagay na nais nilang ipasok sa iglesia, naipasok nila. Kaya nga, ang pinakalundo ng kompromiso, ang pinakasugdulan ng pandarayang ginawa ng kaaway ng Diyos ay narito. Ang kaligtasan sa pamamagitan kay Kristo, pinalitan ng kahilingan ng iglesia. Imbis na itoon ang kaisipan at ang puso ng bawat tao kay Kristo, inilihis nila ang katotohanan. Itinuro nila ang maling mga turo sa loob ng iglesia. Lalo pa natin matutunghayan sa mga ibang talata pa na ating pag-aaralan. Inyo nang nakikita kung paano ang kaaway ng Diyos ay dinadaya tayo. Dati nakatuon tayo kay Kristo, pero ngayon ang ating puso't kaisipan ay sa iba na nakatuon. Imbis na sa Creator o sa manlalalang, nakatuon tayo sa mga nilalang ng Diyos. At yun ang sinasamba natin. Ang sabi ng Panginoon, dapat ang manlalalang ang ating sambahin, hindi ang lahat ng kanyang nilalang. Kaya nga ang pinakasukdulang pandarayang ginawa ng kaaway ng Diyos, ginamit ang iglesia, ginamit ang sistema ng iglesia para mapasunod ng mga tao, inilihis sila kanino? Kay Kristo. Noon ang dalisay na iglesia, sila'y sumusunod kay Kristo, hindi sa tao. Pero ngayon, ating nakikita ang ating mga bagay na sinusunod. Alin ba ang sinusundan natin? Ang ating bang Panginoon Jesucristo o ang kahilingan ng iglesia o ang sistema, pamamalakad ng iglesia? Mga kapatid, mahal ko ang iglesia ng aking nakagisnan. Ayaw kong makasakit ng damdamin ng bawat isa, lalo na sa aming mga kaibigan. Kaya aking hinihiling ang inyong paumanhin kung kayo man po ay nakakarinig at nakakapag-aral ng mga bagay na magtutulak para kayo masaktan, amin pong hinihingi ang paumanhin. Pero pananagutan po namin ito sa Panginoon. Kailangan po namin ihayag, kailangan po namin sabihin, kailangan natin pag-aralan. Sabagat kung itatago namin ito, hindi ninyo malalaman ang katotohanan. Sino maglalahad ng katotohanan? Habang buhay ba tayong nasa dilim? Habang buhay ba tayong binulag ng kaaway ng Diyos? Walang iba kundi Satanas? Kaya ngayong gabi mga kapatid, ako'y personal na humihingi ng paumanhin sa inyo dahil ayaw kong saktan ang damdamin ng bawat isa. Pero malaking pasanin po namin kung hindi namin niyahayag ang katotohanan. Ang sistema ng iglesia, ang pamamalakad ng iglesia, ginamit ng mga leader para ipatupad ang mga bagay na nais nila para lamang sila'y guminhawa, ang sabi ng Biblia. Naikompromiso at ginamit ang mga leader ng bawat simbahan, ng bawat iglesia para lamang maiparating ang mga turong ito at mailihis sa katotohanan. Kaya nga sa mga nakagisnan nating pananampalataya, yung nakagisnan nating mga turo, itinuturo ba sa atin? Hindi, basta sumusunod lang tayo. Pero kung pag-aaralan mo kung ano ang sinusunod mo, nilinlang pala tayo. Sinundan lang ang kaaway ng Diyos. Ginamit niya ang mga leader na ito para tayo ay kaniyang dayain. Kaya nga, sa pamamagitan ng kautusan, kung titignan natin mabuti ang kautusan ng Diyos, makikita natin malinaw kung paano tayo dinaya. Ay kalawang utos sa banal na utos ng Diyos ay tinanggal. Ito nakakalungkot. Ito masakit tanggapin. Sapagat ang ikalawang utos ay tinanggal nila at ang ikasampung utos ay ginawa nilang dalawa para ito maging 10. At yung pang-apat na utos ay pinalitan nila. Katotohanan ito, subalit tinatanggihan natin ang katotohanan. Anong kautusan ang tinanggal nila? Para makita nating malinaw at kung paano tayo nailigaw ng kaaway mismo ng Diyos. Okay.
Narito ay ikalawang utos na nakatala sa Exodus chapter 24 and 5. Ang sabi ng utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas ng langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Anong sabi ng talata? Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagat ako, Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanibiguin ang sabi ng Biblia. Ito ang inalis nila. At kung hindi natin makita ito sa kautusan, hindi natin makita ito sa Biblia, hindi natin makita ito sa sulat mismo ng Diyos, ano ang kanilang ipinasok? Mga kapatid, mga kaibigan, ipinasok nila ang mga pangalan ng mga alagad ng Diyos. Ipinasok din nila pati ang kanyang ina para lamang sambahin ng mga tao. Bakit? Sapagat ito'y pandarayang ginagawa ng kaaway ng Diyos para mailigaw ang mga tao. Ang nais naman ng Diyos ay kanyang isigaw ang kanyang tinig para malaman ng mga tao. At kung diringgin natin ang tinig ng Diyos, hindi tayo maililigaw. At tayo babalik sa isang tunay na kawan, tunay na dalisay na pananampalataya na itinatag ng Panginoon. Masakit itong tanggapin, mga kapatid, kahit ako nasaktan. Subalit naging kagamutan ito ng aking pananampalataya, nakita ko ang katotohanan. Inalis nila ang kautusan at ipinasok nila ang iba't ibang mga imahe sa loob ng iglesia para lamang mailihis ang ating puso't kaisipan kanina. Kay Kristo na ating tagapagligtas. Malinaw na sinasabi ng Biblia na dapat natin sambahin ang ating manlalalang. Kaya nga, meron pang babaguhin sila. Katulad na sinabi ko sa inyo, Daniel 7:25, at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Pati ang kautusan ng Diyos. Dahil sa kahilingan ng iglesia, para guminhawa ang iglesia, ay kanila itong ipinairal at pinasunod sa mga tao. Kaya nga, nakagisnan nga natin ang ganitong mga turo. Kaya nga, pagpalit ng Sabat, sa bisa ng kanyang kapangyarihan. Kahit i-research ninyo sa history kung paano pinalitan ito, mamamangha kayo. Alam din nila ito. Subalit ang claim nila, sila ang kahalili ni Kristo dito sa lupa. Sa Sabado, pag-aaralan natin kung sino naging kahalili ni Kristo dito sa lupa. Hindi ng tao, kundi isa ring persona ng kadyosan na isinugo ng Ama para tayo maingatan at tayo ay maituwid sa tamang katotohanan. Kaya nga ang Sabat, maging ang ikapitong araw, pinalitan para mailigaw tayo sa isang tamang pagsamba at ilihis ang katotohanan. Tingnan ninyo ang kanilang sulat sa Apostolic Creed, Book 7, Section 2. I-research po ninyo para inyong makita ang katotohanan. Ano ang kanilang nalalaman? Panginoong makapangyarihan, ikaw ang lumikha ng mundo sa pamamagitan ni Kristo Jesus at itinakda ang Sabat sa alaala nito. Maging sila, alam nila yung Sabat. Maging sila, alam nila yung tamang pagsamba. Subalit sa kahilingan ng iglesia, para guminhawa sila, dahil ang kanilang claim sila ang kahalili ni Kristo, meron silang karapatang baguhin ang kautusan. Ano sabi ng Panginoon? Ni isang tuldok, ni kudlit, hindi po pwedeng mawala sa kautusan. Mawala ng langit at ang lupa, hindi po pwedeng mawala ang kanyang salita. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, sa panahong ito ng pagkukompromiso, ang araw ng araw ng pagano ay pumalit sa Sabat ng Biblia. Ano yung araw ng araw? Sunday. Ibig sabihin ng araw, literal na araw, yun ay araw na ating pong nakagisnan, kaya araw ng araw. Pag in English yan, Sunday. Kaya nga ang unang pagsamba nila noon, ang araw, ito yung mga paganong pagsamba. Ito nakagisnan natin, kaya nga ito ang pinairal sa iglesia na dapat sundin ng mga tao. Nawala ang tunay na pagsunod sa Diyos. Nawala ang tunay na pagsamba. Nawala ay kapitong araw. Ang kanilang ipinasunod ay ang Sunday. Anong ibig sabihin ng Sunday?
unang araw ng Sanlinggo. Kaya kung hindi natin malalaman ito mga kapatid, maliligaw at maliligaw tayo. Kaya nga sabi ng Biblia, Ezekiel 22:26, at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabat at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Ito'y nangyari nung panahong AD 323 hanggang 536 AD. Isang pananampalatayang nakompromiso. Yun ang ikatlong tatak na inilalahad ng Biblia kung paano tayo dinaya ni Satanas. Ginamit ang iglesia, ginamit ang mga leader, ang sistema o ang pamamalakat ay kanilang ipinairal. At nambuksan niya ang ikaapat na tatak. Ito yung huling tatak doon sa apat na binabanggit ng Biblia. Isang puting kabayo, mapulang kabayo, itim na kabayo, at ang pangapat ay mapulang kabayo, at ang pangapat ang sabi, at tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla. Fail, horse. At ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At siya pinagkaloobang ng kapamalan ng ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak. Ang history na ito ay malalaman ninyo. At ng gutom at ng salot at ng ganit ng mga hayop sa lupa, isang pananampalatayang patay. Kung naikompromiso ang katotohanan, natural ang magiging iglesia, sa tingin ng Diyos, ito'y patay. Bakit? Wala yung tunay na mananampalataya. Lahat sila, ang sabi ng Biblia ay mapagpaim babaw. Di ba napag-aralan natin yan? Sila'y mapagpaim babaw, may anyo ng kabanalan, subalit tinanggihan nila ang katotohanan. May anyo ng kabanalan, nagtuturo ng katotohanan, nagtuturo ng salita ng Diyos, pero ang katotohanan ay tinanggihan. Ang katotohanan ay hindi nila sinunod. Mas sinunod nila ang kanilang sarili para makilala sila, maitaas sila. Imbis na ang Panginoon na siyang maitaas na siyang karapat-dapat doon sa cross, sila ang gusto nilang maitaas. Sila ang gusto nilang Panginoon. Pero ang Panginoon lamang na po pwedeng magligtas sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga kung nasa pananampalataya tayo na nakompromiso, mamaya tingnan natin kung anong panawagan ng Diyos. Paano nila nagawa ito? Paano na ipapatay lahat? Paano na pairal? Ayon sa kasaysayan, nagsanib ang iglesia at ang estado. Nagsanib ang simbahan at ang gobyerno. Nagkaisa sila kung ano gusto'y ng iglesia, ipinapasunod ng gobyerno. Nung nasa elementary ako, nagtataka ako bakit ang mga simbahan ay katabi ng munisipyo. Nung napag-aralan namin sa aklat ni Jose Rizal, ang mga Pilipino pala noon pag nagkasala dahil sila'y tapat, kanilang ikinukumpisa lang kanilang kasalanan. Pag naikumpisa lang kasalanan, nalaman kung sino yung nagkasala, yung pare na pinagpahayagan ng kasalanan, pupunta sa munisipyo, automatic ikaw ay mahuhuli. Simple. Di ba napag-aralan natin yan sa history? Bakit? Sapagat gusto tayong dayain ni Satanas. Pinagsanib ang estado at ang iglesia para mapadali ang pag-i-implement nila ng mga sistema ng iglesia. Iyan ang katotohanan na dapat nating malaman. Kaya nga ang mga leader na ito, yung sistemang pinapasunod nila, hindi yung mga tao, hindi yung tao, kundi yung sistemang pinapairal nila. Yun ang mali. Sila rin ay nangangailangan ng kaligtasan. Sila rin ay nangangailangan kay Kristo. Subalit ginagamit sila ng kaaway ng Diyos para maituro ang mga mali. Kaya nga pinaghuhuli sila. Lahat sila in-excommunicate. Di ba sa huling history, ating nalaman kung paano si Hitler ay pinagpapatay ang lahat ng mga Hudyo? Bahagi yan ng kasaysayan noong panahon ng Dark Ages. Tingnan ninyo kung ano naipasok sa loob ng iglesia na pinapairal magpahanggang ngayon. Magtataka kayo. Dati wala yan sa isang purot na lisa ng iglesia.
Pero ngayon, ito na yung sinusunod natin at nakagisna natin at ako'y nabiktima rin ito dahil sa hindi pagkaalam ng katotohanan. Nandyan ang tradisyon. Mas pinapaniwalaan natin ang tao kaysa sa Diyos. Maraming mga tradisyon tayong sinusunod kaysa sa salita ng Panginoon. Ito ang ipinasok sa loob ng iglesia na pinapasunod sa atin. Ano pa? Penitensya. Ilang taon akong nagpenitensya. Bakit? Gusto kong maligtas. Gusto kong mapatawad. Napakahirap palang maligtas kung ganon. Nagpenitensya din ako. Pero, mali pala. Mali. Yan ay naipasok sa loob ng iglesia. Mga indulhensya, mga imahen, pamunuang sistema ng iglesia at doktrina ng mga tao. Yan ang naikompromiso. Kaya ang sabi dyan, mayuyurakan bang magpakailanman ang katotohanan ng Diyos? May tatago ba ang katotohanan? Imagine ninyo sa isang flashlight. Subukan ninyong takpan ng inyong kamay. Merong lalagos at lalagos pa ring liwanag. Bakit? Sapagat ang liwanag, hindi kailanman may tatago, magpakailanman. Darating at darating ang panahon. Sisilang at sisilang ang katotohanan. Kaya sabi ng Kawikaan 4:18, ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. Ang liwanag ng katotohanan ay maglalagos sa kadiliman. Paano? At anong sistemang ginamit ng Diyos para maibalik tayo sa tamang pananampalataya? Merong isang grupo ng pananampalataya na pinreserve ng Diyos noong panahon ng Dark Ages. Ito yung samahan ni Calvin. Kung tawagin ay mga Waldensian. Sila ang naniniwala sa Biblia, in-excommunicate ng Biblia, itinago ang Biblia para walang mabasa. Pero, sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, ang Biblia ay naitago ng mga Waldensian doon sa Waldenses. Doon sa kabundukan at doon nila pinag-aralan ng Biblia. Minemorize nila ang Biblia. At pagka kanilang na-memorize ang Biblia, pagpupunta sila sa palengke, kanilang isinishare ang Biblia ayon sa kasaysayan. Kaya ang katotohanan ay naitago. Hindi naitago magpakailanman, kundi naihayag ito sa pamamagitan ng mga Waldensian upang ang Biblia ay patuloy na magliwanag sa sanlibutan. Narito kung paano ibinangon ng Diyos. Narito ang panahon ng kadiliman. Noong panahon ng 1800, ay muling sumilang ang liwanag. Sa pamamagitan ng Waldensian, kanilang ibinalita ang Biblia. Sumunod si Huss, itinuro yung pagsunod. Sumunod dyan ang sabi si Martin Luther, kanyang itinuro ang biyaya. Pagkatapos ni Martin Luther, nandiyan si Calvin, itinuro ang paglago. Pagkatapos ni Calvin, ibinangon din ng Diyos ang Anabaptist. Kaya nga may mga Baptist. Itinuro ang tamang binyag. Ginamit din ng Diyos yan. Kaya nga ang tamang binyag ay lubog, hindi wisik natin nakagisnan. Kaya nga ang binyag ay sa mga taong nakakaalam ng katotohanan, hindi sa mga sanggol. Ito ang muling ibinangon ng Diyos. Pagkatapos ay ibinangon niya si Wesley na kinakailangan bilang isang anak ng Diyos mamuhay na may kabanalan. At pagkatapos si William Miller, ang ikalawang pagparito ng Panginoon, yung second coming ni Jesus Christ. Kaya ang lahat ng yan, dapat ay makita sa isang iglesia na ililigtas ng Diyos. Hindi naman dyan nagtatapos, kundi ang huling ibinangong iglesia ng Diyos, ang Adventistang kilusan, itinuturo ang Sabat, kamatayan at kalusugan. Ito na lamang ang kulang. Kaya nga, ang lahat ng mga turong yaan, dapat makita sa isang iglesia na ililigtas ng Diyos. Subalit kung hindi tinuturo yan, ibang tinig ang tumatawag sa atin. Kaya nga ibinabalik tayo ng Diyos. Ipinahayag ito, ipinakita mismo para ating makita at malaman ang katotohanan na merong iglesyang ililigtas ang Diyos sa huling kapanahunan. Sino yun? O ang sabi ng talata, Apokalipsis 14:12, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya kay Jesus. Ibinabalik pa tayo sa isang katotohanan kung babasahin natin ang Biblia.
makikita natin ang pandarayang itinuturo sa atin. Halimbawa, ang kapangyarihan. Sinasabi ni Satanas, ang konseho ng iglesia ang mayroong kapangyarihan. Pero ang sabi ng katotohanan ng Diyos, ang salita mismo ng Diyos na nanggagaling sa Biblia, ito ang higit na makapangyarihan sa lahat. Pangalawang paksa, ang panalangin. Ang pandaraya ni Satanas, manalangin tayo sa mga imahen. Pero ang katotohanan ng tinuturo ng Diyos, ang banal na Espiritu, ang siyang magtuturo sa atin upang manalangin kanino? Sa ating mahal na Panginoon lamang at wala ng iba. Ang kaligtasan, ito'y gawa ng tao. Ito'y sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Kaya nga ang mga tao ngayon ay gumagawa ng kawang gawa para mapabuti. Pero kung nasa atin si Kristo, tinanggap natin ang biyaya, ang mabuting gawa ay makikita sa ating buhay. Pamamagitan, ang ginagamit ngayon ng panguhuwad ni Satanas ay ang mga pare. Pero ang katotohanan ay tinuturo ng Diyos, si Kristo lamang, wala ng iba. Di ba napag-aralan natin, tayong lahat ay makasalanan, hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So paano ko ipagkakatiwala ang aking kaligtasan sa aking kapwa? Abay, delikado. Ang sabi ng Biblia, hindi po pwedeng akain ng bulag ang kanyang kapwa bulag. Pareho silang madidisgrasya. Kaya nga ang sabi dyan sa kaligtasan, gawa ng tao, biyaya ni Kristo, sa pamamagitan, hindi ang pare ang namamagitan sa atin. Ang sabi ng Biblia, si Kristo, sapagat siyang high priest at siyang karapat-dapat mamagitan sa atin. Ang kamatayan, ang turo at ang panlilinlang ni Satanas, kaluluwang walang kamatayan. Pero ang katotohanan ng tinuturo ng Diyos, ang kamatayan ay pagtulog. Gigisingin tayo ng Diyos. Ang nakagis na nating katuruan, pag tayo namatay, pag mabuti sa langit, pag masama sa impyerno. Pag-aaralan natin yan sa Martes, kung totoo nga o hindi. At pagkatapos ang bautismo, ang itinuro sa atin at ang nakagis na natin ay wisik. Okay na. Pero sinasabi ng Anabaptist, ang ibinahong turo ng Diyos para muling maibalik ang tunay na bautismo, ito yung paglubog sa tubig. Kaya kung tatanungin kayo, nabautismo na ba kayo? Malamang hindi pa. Si tatay panahon, 82 years old, bago siya nabautismuhan. Kung inyong makikita kung paano siya nabautismuhan, talagang maiiyak kayo. Binubuhat lang namin siya para siya mabautismuhan at mailubog sa tubig. Sabagat kinakailangan na tayo mabautismuhan para magkaroon ng panibagong buhay. Ang sabi ng Biblia, kinakailangan tayo maborn again. Kinakailangan tayo magpanibagong buhay sa pamamagitan ng bautismo. Pag-aaralan natin yan sa Miyerkules. Okay. Kalusugan. Kautosang pinawalang bisa ang sabi nila. Lipas na yan. Wala na yung kautosan na yan. Pero yan ay kautosang walang hanggan para mapabuti ang ating kalusugan. Bukas pag-aaralan naman natin yan tungkol sa kalusugan. Kaya kapatid, kaibigan, kung matamang makikinig tayo at mananalangin sa Diyos, makikita natin ang tunay na liwanag. Kaya nga, ano ang panawagan ni Jesus? Para sa lahat. Ano ang panawagan ni Jesus? Para sa atin ngayon. Katulad na sinasabi ko sa inyo, ang Apokalipsis ay naghahayag ng mga bagay na mangyayari sa inaharap. Kaya nga ang panawagan sa atin ang sabi ng Apokalipsis 18:4, pagkatapos nakarinig ako ng isang tinig mula sa langit na sinasabi, mga tao ko, mga tupa ko, mga anak ko, ang sabi ng Biblia, nananawagan mismo ang ating Panginoon. Mga anak ko, mga tao ko, ang sabi niya, lumabas kayo sa Kanya upang hindi kayo madamay sa Kanyang mga kasalanan at upang hindi ninyo tanggapin ang Kanyang mga salot. Basahin ninyo Apokalipsis kung anong salot na sinasabi na mangyayari sa inaharap pag hindi tayo nagdesisyon sa ating buhay. Hindi ko kayo tinatakot. Ito'y maliwanag na sinasabi ng Biblia. Mahal namin kayo, kaya inahayag namin ito. Mahal namin kayo, gusto namin kayong maligtas. Mahal namin kayo, gusto namin malaman ninyo ang katotohanan, kaya inihahayag namin ito. Kapatid, kaibigan, ang katotohanan ay maglalagos. Pero pag pinatigas natin ang ating puso, hindi natin tatanggapin ang pag-asang inilalaan ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, mga anak ko, lumabas kayo dyan. Pumunta kayo sa isang
tunay at dalisay na iglesia na pinamumunuan mismo ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi pa ng Gawa, chapter 4, verse 12, walang ibang kaligtasan sa kanino man, sapagat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin. Sino pangalan lamang? Ang pangalan lamang ni Jesus na siyang tumubos sa ating kasalanan. Siya lamang at siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Kaya nga itinuturo tayo kay Jesus. Kung tayo tutugon sa kanyang tinig at diringin natin ang kanyang tinig, sa kanyang pagparito, makakasama tayo sa kanyang pagliligtas kasama ng ating mga mahal sa buhay.